Mabagal ba ang internet mo kahit malakas ang signal? Bago ka magpalit ng network, subukan mo muna to. Sa video na to, itetest muna natin ang default APN sa settings gamit ang speed test. After that, gagawa ako ng custom APN trick na dedicated sa D2SIM. Pero good news kasi pwede rin to sa ibang network. After that, gagawa ako ng bagong APN and then mag-speed test ulit tayo and titingnan natin kung may pagbabago ba talaga. So kung gusto mong masulit ang data mo at malaman kung worth it ba talaga itong APN tricks na to, manood ka hanggang dulo. Let's go! Ipapakita ko sa inyo yung default APN natin, guys. Okay. And punta tayo dito sa ating GoMoSIM. Ayan. So kung makikita nyo, nakaset pa to sa default APN. Ayan. So yung MyGlobe Internet. Ayan. So ito yung default APN natin. So magbaback muna tayo. And then mag-airplane mode tayo. So parehas ng procedure yung gagawin natin before and after. So ngayon mag-airplane mode tayo. Ayan. So wait natin mga 10 seconds. And then i-click ulit natin yan or i-turn off ulit natin. So naka-turn off na ulit yung airplane mode natin. Ayan, so na-refresh na yung signal. So ngayon pupunta na tayo dito sa speed test. So remember, ito yung default APN natin, guys. Ayan, so i-click natin tong go and then wait natin lumabas yung mga results dito. Ayan, so as you can see, ito yung results na nakuha natin dito sa default APN. Ayan, yung download speed natin is around 46. Ayan, so wait lang natin. Ayan, so 46.6 Mbps yung download speed natin and then yung ping natin is 23 ms. Tapos yung jitter natin, wait lang. Ayan, so yung jitter natin is 17 ms and then sa download speed is pumalo siya ng 14.1 Mbps. So screenshot natin to. Ayan. Mamaya i-flash ko to sa screen and then i-compare natin to after natin mapalitan ng APN. After natin mag-speed test do sa bagong APN natin, guys. Okay. So ngayon, balik na tayo dito sa settings natin. Ayan. So nandito tayo sa settings. So ngayon pupunta tayo sa mobile networks. And then, pili lang tayo ng SIM na gagamitin natin. So, yung gagamitin ko is GoMoSIM pero optimized to for D2SIM. So, kahit anong SIM naman yung gamitin nyo is pwede to pero mas maganda to or mas naka-optimize to for D2SIM. So, anyway, ang gagamitin ko ngayon is GoMoSIM. Parehas lang naman silang gumagana do sa dalawang network na yon. And kahit sa ibang network is gumagana din siya. So, ngayon is i-click na natin tong GoMoSIM natin. And then, punta tayo dito sa access point names. So, as you can see, ito pa yung default APN natin, di ba? So, ngayon, gagawa tayo ng bagong APN. So, i-click lang natin itong plus sign or itong new APN dito sa ibaba. Ayan. So, nandito tayo sa edit access point. So, ang unang-unang gagawin natin is i-click natin itong name. Tapos, dito, itatype natin is Hydra. Hydra Fastnet. So, ito yung ilalagay natin sa name. So, ulitin ko. Hydra Fastnet. Puro capital letters and then may space sa pagitan ng bawat word na yan. Okay. So, kapag na-type nyo na yan, is i-click nyo na tong okay. And then, dito sa APN, ang ilalagay natin dito is hydra.internet. Okay. So, internet. Ayan. So, ulitin ko, ang ilalagay natin sa APN is hydra.internet. Puro small letters lang yan, guys. Kapag nailagay nyo na yan, is i-click nyo na tong okay. So, dito sa proxy and port, wala na tayong ilalagay. So, mag-proceed na tayo dito sa username. So, sa username, ang ilalagay natin dito is Hydra FN. Okay, so Hydra space FN. So, capital H and then small letter yung mga kasunod and then space and then FN, puro capital letters. Okay. So, ito yung ilalagay natin sa username. Kapag nailagay na natin to, is i-click na natin tong okay. And then, dito sa password, ang ilalagay natin dito is Hydra FN. Okay, so FN. Puro small letters and then walang space, ano. And then, kapag nailagay na natin yan, i-click na natin tong okay. So, as you can see, nakalagay naman dito sa password natin is Hydra FN. Habang sineset natin tong APN na to, take note, itong configuration na to ay optimized para sa stable connection. Kaya maganda to para sa online games dahil mas stable ang ping.
live streaming, online class, Zoom, Google Meet, at daily browsing. Hindi lang siya about sa speed, mas importante dito yung consistency at stability ng connection. And speaking of online games, madalas kayo nagtatap up ng games o nanonood kayo ng live streams. May ginagawa ako ngayon na tipid talaga. And safe pa. Promise, simple lang. So guys, ang gamit ko ngayon ay CocoDP. Basically, isa siyang all-in-one top-up platform. Pwede dito yung Mobile Legends, CODM, Free Fire o PUBG. Pati online at PC games. At hindi lang yan, may live streaming platforms din like Popolive at Bigo Live para sa coins at gifts mo. At may bonus pa, pwede ka rin bumili ng PlayStation at Xbox gift cards. O kahit e-load, lahat yan isang platform lang. Ngayon, ito yung tip na gusto kong i-share. Kapag Kokoin ang ginamit mo sa payment, mas malaki yung discount. Same top-up lang, pero mas mura yung babayaran mo. Kaya kung gusto mo talaga ng tipid mode, Kokoin ang way to go. Ganito lang yung ginagawa ko. Step 1, punta ka sa CocoDP, gamit yung link sa comment section. Step number 2, mag-sign in ka lang gamit ang email address. Simple at mas safe ang transactions. Step number 3, piliin mo kung ano yung gusto mong i-top up. Game, live streaming app, gift card, o kahit e-load. Step number 4, ilagay ang game ID o user ID. Walang password na kailangan kaya secure. Step number 5, pumili ka ng amount na gusto mo. And then step number 6, sa payment, piliin ang Kokoin para sa discount. Within minutes, pasok na yung top up mo. Hassle-free. Madali siyang gamitin, mabilis, at safe. Honestly, ito na talaga yung ginagamit ko sa lahat ng top-up ko. Kaya kung gusto mo rin ng tipid at hassle-free na top-up, check mo yung link sa comment section. Ang next na gagawin natin is pupunta tayo dito sa server. So, dito sa server, ang ilalagay natin is 2001 colon, ayan, so colon, and then 4860, tapos colon ulit, and then 4860 ulit, 4860, colon, and then 6464. Ayan. So, ulitin ko, ang ilalagay natin dito sa server is 2001 colon 4860 colon 4860 colon 6464. Okay, so once na mailagay na natin yan, i-click na natin tong okay. Tapos, sa MMSC, wag na natin lalagyan yan. And then, proceed tayo dito sa MMS proxy. So, sa MMS proxy, ang ilalagay natin dito is 10.68.28.84. Okay. So, ulitin ko, ang ilalagay natin dito sa MMS proxy is 10.68.28.84. Kapag nailagay na natin yan, i-click na natin itong okay. And then, dito sa MMS port, ang ilalagay natin dito is 80. Okay, kapag nailagay na natin yan, i-click na natin itong okay. Sa MCC and MNC, hindi na natin gagalawin yan. So, proceed tayo dito sa authentication type. At ang ilalagay natin dito is POP or CHOP. Ayan. Dito naman sa APN type, ang ilalagay natin dito is default. Okay, so default. Default lang guys, ano? And then once na mailagay na natin yan or ma-type na natin yan, i-click na natin tong okay. So dito sa APN protocol, isi-set natin to sa IPv4/IPv6. And then dito sa APN roaming protocol is IPv4. So ngayon punta tayo dito sa bearer. So, i-uncheck natin tong unspecified. I-check natin tong LTE hanggang dito sa GPRS. Ayan. So, ulitin ko, i-uncheck nyo yung unspecified. And then, i-check nyo mula LTE hanggang GPRS. Ayan. So, once na ma-check nyo na or magawa nyo na tong sa bearer is i-click nyo na tong okay. And then, pwede na natin tong i-save. So, i-click lang natin tong more and then click save. Ayan. So, nakagawa na tayo ng bagong APN guys, ano? And then, ang next step is kailangan may select natin yung ginawa natin na APN. So, i-click lang natin yung ginawa natin na APN para siya na yung mag-run as default APN. So, ngayon makikita nyo na nakaset na to sa bagong APN na ginawa natin kanina. And then, pwede na tayo mag-back. Tapos, same procedure. I-click natin tong airplane mode. And then, wait natin mga 10 seconds bago natin i-click ulit para ma-refresh yung connection natin. Okay. So, i-click natin ulit. So, ngayon, na-refresh na natin yung connection natin or yung network natin. And then, pwede na tayo mag-proceed dito sa ating speed test. Ayan. So, as you can see, ito yung nakuha natin na results kanina. And then, i-exit lang natin to. So, i-click lang natin tong go and then hintayin natin na lumabas yung results dito. Ayan.
So, wait lang natin. Okay, so hintayin natin matapos yung test na ginagawa ni speed test dito. Okay. So, ito yung nakuha natin na results. So, sa download speed natin is 55.9 Mbps. Tapos sa upload speed natin is 16.7 Mbps. And then sa ping is 35 ms. Tapos yung jitter natin is 4 ms. So, as you can see, tumaas yung download speed and upload speed. And then yung jitter natin is bumaba. So lagi nyo tatandaan guys na kapag mababa yung jitter and ping, meaning mas less yung lag na mararanasan natin or mararamdaman natin kapag naglalaro tayo or kapag nagbabrowse tayo or kapag nagla-livestream. So sa ping is medyo tumaas ng konti pero guys, mababa pa rin to. So mababa na yan guys and hindi na tayo masyadong maglalag kapag nag-go-online games tayo. Especially kapag naglalaro tayo ng Mobile Legends, 35 ms is goods na yan guys, okay? So hindi natin masyadong napababa yung ping pero trade-off is yung download speed and upload speed pati yung jitter is nag-improve. So meaning effective pa rin yung ginawa natin na APN. So kayo na yung bahalang humusga, itry nyo na lang and then i-comment nyo sa ilalim kung ano yung naging resulta sa inyo. So ayan ang comparison ng default APN and custom APN. So ikaw na ang bahalang mag-judge kung alin ang mas solid base sa results. Tandaan, hindi guaranteed na pare-pareho ang magiging result sa lahat ng lugar. Pero malaking tulong to lalo na kung alam mo kung paano i-tweak ng tama. Kung nakadito SIM ka or kahit anong network, subukan mo yung settings at i-comment mo kung ano yung nag-result sa'yo. Kung nakakatulong yung video na to, hit like, subscribe at share sa mga tropa mong lagi nagre-reklamo ng mabagal na internet. Salamat sa panonood, see you sa next APN Tricks, and muli, ito po si Tricks Buddy PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.